Nakatanggap ng tig-3,000 ayuda ang 5,000 senior citizens sa Cotabato. Samantala, pinakamataas sa halaga ng produksyon sa sektor ng agrikultura na itala sa gitnang Luzon. Yan at iba pa sa Express Balita ni Floyd Brands. Nagtala ang gitnang Luzon ng pinakamataas na halaga ng produksyon sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa buong bansa para sa taong 2025. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority sa constant 2018 prices, umabot sa 1.79 trillion pesos ang kabuuang halaga ng produksyon sa bansa kung saan nag-ambag ang gitnang Luzon ng halos 200 bilyong piso. Sinundan ito ng Northern Mindanao na may halos 200 bilyong piso at Calabar Zone na may mahigit 100 bilyong piso. Pinaplano ng Department of Agriculture ang pagpapatayo ng kauna-unahang urea fertilizer plant sa Pilipinas at ang pagpapatupad ng bagong security identification system para sa mga agricultural truck ngayong taon. Binigyan na ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto ang pag-aaral sa produksyon ng sariling pataba para matugunan ang mataas na presyo nito sa pandaigdigang pamilihan dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kasabay nito, ilulunsad din ng kagawaran ang color-coded stickers at security seals para sa mga accredited agri-trucks para masiguro ang mabilis na daloy ng mga pangunahing bilihin. Mahigit 5,000 senior citizens mula sa Cabacan, probinsya ng Cotabato ang nakatanggap ng tig 3,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umabot sa mahigit 5 million pesos ang inilaang budget para sa programa. Layunin nito na iparamdam ng pamahalaan sa mga senior citizens ang kanilang mahalagang papel sa pag-unlad ng komunidad. Suportado rin ito ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato para masiguro na matutugunan ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.